Amen po, isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa at sa habag at biyaya ng Panginoon ay muli po tayong nagkaroon ng live segment para kami po ay makapaglingkod pong muli sa inyo, makapagbigay po ng mga updates concerning po sa mga nangyayari po sa iba't ibang panig po ng mundo na may kinalaman po sa end times. Ito pong muli ang inyo pong mga lingkod, Pastor Joms, at kasama ko po ngayon ang aking pong may bahay, Sister Ninya. Isa pang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, at kami po ay nagagalak na muli natin kayo nakasama. At sa tagal po ng panahon simula po nung nagkaroon tayo ng television, ngayon lang po muli tayo nakapag-live segment. Kaya naman na-miss po namin kayong lahat ni Pastor Jones. At kaya naman, inaanyayahan ko po ang bawat isa na atin na pong i-share ang ating live segment sa ating mga kapatid na sa ganun makasama natin sila ngayong gabi. Share na po natin sa ating mga group chat, sa ating mga Facebook wall, at nang sa ganun ay magsama-sama tayong sa gabi na magbigay ng kaluwalhatian sa atin. God bless po. Amen. So, ipagpaumanhin po ninyo, gawa po ng sa hindi ko po mamalayang dahilan, parati pong nagba-brown out dito po sa aming lugar. Sa katotohanan, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi ko po alam kung yan ba ay meron pong kinalaman dito po sa natapos pong eleksyon po. Okay, nung nakaraan pong May 12 nung Lunes. Hindi ko po alam kung may kinalaman ba yung mga brownouts po na nagaganap at nangyayari po dito sa aming lugar. Gayunpaman, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat binigyan po niya tayong muli ng kapahintulutan, binigyan po tayo ng panibagong kalakasan at buhay na kami po ay makapag-live segment po sa inyo. Amen. Ngayon, ipapakita po namin mga kapatid, una po sa lahat ay yung mga naging kaganapan. Medyo matagal-tagal na rin po, pero gusto ko lamang po na ma-share po sa inyo yung nangyari pong convention nung nakalipas po na May 1, amen, doon po sa lugar po ng Bae, Laguna. So bago ko po ipakita yung mga naging kaganapan, una po ay nais ko pong pasalamatan po kayong lahat na patuloy na sumuporta, yung mga kapatid na nagbigay po ng kanila pong mga tulong, okay, nanalangin, nag-ayuno, maraming pong salamat po sa inyo, maging doon po sa mga dumalo, yung iba po ay galing pa po sa mga malalayong lugar, meron po tayong kapatid na nagmula pa sa Tarlac, amen, tumungo po ng Bae, Laguna para po mapakinggan, okay, yung mensahe ng Panginoon doon po sa lugar nga po ng Bae, Laguna. And at the same time, nais ko ring pasalamatan, baka nakikinig po yung ating pong mga kaibigan at kapatid na pastor, gaya po ni Pastor Angelo Concepcion. Ayan, isa po siya sa ating pong naging word of encouragement. Ayan, salamat po Pastor. Even si Pastor Rodel Espinosa, ayan, isa rin po siya sa nagbigay ng kanya pong word of encouragement doon po sa naganap na event. At maging ang ating pong pastora na nagmula pa po sa Lucena, Pastora Miriel Pilar. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, at sa lahat po ng mga kapatid, yung mga kapasturan, yung mga yung mga kapasturan, yung mga kamanggagawa natin doon na dumalo. Meron pong mga nagmula pa sa CCF, okay? May mga taga JIL, may mga taga iba pong mga fellowship. Sa katotohanan, meron din pong dumalo at umatin na albularyo. Amen? Meron pong albularyong dumating doon at siya po ay nagbigay at nagsuko ng kanyang buhay para sa ating Panginoon. So imagine, hindi lamang po yung mga kapatiran po natin, okay, ang sumama at dumalo, maging po yung mga albularyo, mga kapatid. At sila po ay napagpala. Amen. So maraming salamat sa lahat po ng mga suporta at panalangin po ninyong lahat. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po dahil sa inyo, and of course, okay, mula sa tulong, habag at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Diyos dahil kahit po malayo po kami, narito po kami sa lugar po ng
Quezon Province, okay? Kahit medyo malayo po, tinungo po natin yung lugar ng Bae para nang sa gano'n ay maisagawa po yung kalooban ng Panginoon. At doon nga po, ang dami-dami pong mga dumalo. Okay, salamat po sa lahat po ng mga dumalo. Although, hindi po lahat ng naroroon kasi, of course, ay pasang-ayon o panig sa ating pong sinasabi dahil nga yung iba nga po ron ay first time lang po nilang napakinggan, first time lang po nilang narinig ang kapahayagan na ang vax ang mark of the beast. And of course, magre-react sila sapagkat mostly ng mga naroroon po, mga kapatid, ay mga bakunado. Okay? So hindi naman po natin sila kinondem, hindi naman po natin sila hinatulan, bagkus binigyan pa nga po natin ng pagkakataon na sila po ay makapagsisik, makapagbalik loob sa Diyos. Pero syempre, hindi po natin maiiwasan na meron pong mga against doon po sa kanila pong mga napakinggan. Okay? At meron nga pong isang kapatid na tumawag sa akin, hindi ko alam kung kahapon o nung isang araw, na kung saan meron daw po atang nakakitang vision. Meron pong nakakitang vision na habang ako daw po ay nagtuturo, meron daw pong ahas sa kapaligiran. Okay? Meron daw pong mga maliliit na ahas na naroon daw po mismo sa aking pong lugar na pinagtuturuan. At ang nangyari nga daw po, nakita nila na tinatapakan ko daw po yung mga ahas na yon, okay, yung mga maliliit na ahas at sila po yung natudurog. And then, meron pong mga ahas daw po na nakapaligid sa aking likod at pilit daw po akong gustong tuklawin. Okay, gustong sakmalin. Pero sa biyaya at habag daw po ng Panginoon, naiilagan at naiiwasan ko ayon po dun sa vision. So, may mga kapatid na meron din pong ibang pagkaunawa o interpretasyon dun sa vision since ayaw nga nila ng ating pong mga turo. Okay, kino-consider po ng iba na si Pastor Jones kulto. Okay, kino-consider ng iba na yung vision na yon ay pagpapakita raw na ako'y kulto. Kaya nga sabi ng kapatid, ano ba talaga yung ibig sabihin ng vision na yon? Kaya sabi ko, kapatid, meron na rin kasi nakakita ng ganyang klase ng vision sa akin na meron ko ding gustong sumakmal na ahas sa aking likuran pero may kamay na humawi at ako'y pinagtanggol. Sabi ko gano'n. Hindi naman kasi ibig sabihin na ahas yung nakitang vision automatic demonyo kagad yung ibig sabihin nun. Dahil yung ahas mayroon din pong ibig niyang sabihin kagaya ng pagtataksil, pagtatraidor, di po ba? Yun po yung mga kadalasang interpretasyon. Pero since yung iba nga pong naroroon ay hindi po panig at hindi sang-ayon sa ating pong mga sinasabi na ang vax ang siyang mark of the beast, of course, iba po yung magiging interpretasyon po nila. Gayunman, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay iniingatan at pinoprotektahan ng ating pong Panginoon. Kaya naman, ay nawa patuloy niyo po kaming isama sa inyo pong mga panalangin, sa inyo pong mga pag-aayuno, mabanggit niyo po sa ating Panginoon ang aming pong mga pangalan, Pastor Jones at Sister Nina. Lalo po tayo po ay meron pong mga iba pang mga nakaschedule na convention. Okay? Maisama niyo po sa prayer dahil may nag-i-invite po sa atin sa lugar po ng Lemery, Batangas. Okay? May nag-i-invite po sa atin sa lugar po ng Cagayan. Okay? Meron din po sa lugar po ng Dait, Camarines Norte at maging sa lugar po ng Davao. So, marami pong mga kapatid ang nais po na mapakinggan yung mensahe. Okay? At kanila pong inaanyayahan tayo na sa kanila pong lugar ay magkaroon din po ng convention. Kaya sana po mga kapatid, maisama nyo po. Okay, sa inyo pong panalangin, yung mga naka-schedule po nating convention at nawa, okay, babuksan po yung isipan ng mga kapatid po natin, hindi lamang po yung mga kapatirang mangangaral, preacher, Kristiyano, maging yung mga unbeliever. Okay? Dahil po ang layon po natin dito
ay magligtas ng maraming buhay at kaluluwa at mamulat yung isipan, mga mata ng mga kapwa nating mga pastor na kung saan maintindihan nila na ito ngang vax ang siyang mark of the beast. Okay? So, sana po ay maisama niyo po mga kapatid, since tayo po ngayon ay nasa huling kapanahunan na at doon nga po sa ginanap po nating convention na banggit ko na ito pong 2025 ang simula, okay, turning point ng Great Tribulation. Okay? So, yung ating pong itinuro at ipinangaral doon, and actually, yung ating pong naging katuruan ay na-post po natin sa ating pong YouTube channel. So, siguro, ipopost po namin sa ating pong Facebook page para doon nyo na lamang po panoorin. Okay? O, naka OneDrive lang yung pastor. Naka OneDrive lang daw po yun kasi hindi po namin kasing magawang maipost sa sobrang laki ng file. Okay? Kaya po ganon. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipaabot din yung medyo malungkot po nating balita. Okay? Mayroon po tayong bad news, meron po tayong good news. Ano po yung bad news? Gawa po ng ito pong ating pong live segment. Yung live segment, binigyan po tayo ng notification, okay? Notice ng Facebook na kung saan ito pong live segment natin ay kanyang tatanggalin every 1 or 2 weeks siguro. 30 days yata. 30 days, I'm sorry. Binibigyan lamang po kami ng 30 days, okay? Na kung saan ito pong mga live segment videos natin ay kanila pong tatanggalin. Okay? Actually, dinidelete na po ni Facebook yung iba po naming mga videos. Okay? Kaya, ang gagawin po namin sa mga susunod na panahon, medyo hindi na po tayo magkakaroon ng live segment. Gawa nga ng tatanggalin po ni Facebook yung ating mga live segment. Kaya ang pinaka paraan po namin para makapagpatuloy sa pangangaral, gagawa na lang po talaga kami ng pre-recorded videos, and at the same time ay gagawa rin po kami ng panibagong page kasi talagang masyado pong mainit sa mata ni Facebook ito pong Rapture Bride TV page. Bakit? Kasi po from 28,300 plus, okay, ang dami po nating naging mga followers, pero instead na kanya nga pong i-increase, instead na dumagdag, yung mga naging followers po, for example, yung 200 plus na naging bagong followers, binawas niya pa po. Okay, hinihingan po natin ng paliwanag yung Facebook, hinihingan po natin ng paliwanag si Meta, pero hindi po siya makapagbigay ng paliwanag bakit niya binabawasan yung ating mga followers, gayong marami pong mga dumadagdag sana. To be exact po, Pastor, no? Ang nangyayari is, halimbawa, may 15 new followers. Instead na mag-a-add up yon, yung 15, i-deduct niya. Yon. Sa original. Ganun po yung nangyayari. Instead na dagdagan, dinideduct pa po ni Facebook yung mga bagong followers. Kaya ngayon po, pabawas po yung followers natin. Bagamat marami pong notification sa aming pong Facebook page na marami pong nagpa-follow, pag titingnan po namin yung mga followers, pabawas. Ganyan po yung ginagawa ni Facebook. So, kumbaga, ito pong Facebook page natin na ito ay masyadong mainit sa mata ni Facebook, lalo na po yung mga page checkers, okay, na mga kapwa natin Pilipino, gawa ng naihahayag nga po rito yung katotohanan. Okay? Nung nagtanong nga po kami, okay, kumbaga nag-research po kami, ang sinasabi nga po ng nagawa po naming research is yung tinatawag na community guideline daw po ng Facebook. Pagwas na hindi daw po namin na-hit yung community guideline na yon, gagawa nga ng paraan para kami daw po ay bawasan ng bawasan. Yun po yung aming pong na-research. So, kaya nga gusto naming malaman ano ba yung community guidelines ng Facebook at ano ba yung hindi namin nagawa at ano yung mga nagawa naming labag sa kanilang community guidelines. Dahil nga, as far as I'm concerned,
wala po tayong nailalabag na guidelines ng Facebook. So ang pinaka nakikita ko talaga nakaparaanan o dahilan is dahil sa mainit ang kanyang mata dahil tayo po'y nagliligtas ng mga buhay at kaluluwa kung bakit niya tayo binabawasan ng mga followers. Okay, but anyway, as long na kaya at pwede pa po tayong magturo, mangaral, magpahayag, magbabala, wala pong makakapigil sa atin pong gagawin. Kahit na tuluyang ipasara, tuluyang tanggalin ni Facebook yung ating pong Rapture Bright TV page, mga kapatid. Kaya isama niyo po kami sa panalangin dahil ang tindi po ng ginagawang atake ng kaaway po. At hindi lamang nga po yun, okay, meron pa nga pong nakarating po sa ating pong mga balita na kung saan yung iba ay sinasabihan, yung iba ay pinagbabawalang manood, okay, at makinig sa ating pong Facebook page. At ito pong mga nagbabawal na mga pastor, mga nagbabawal na mga so-called spiritual leader, ito po yung mga bakunado. Okay? Pinagbabawal po ang kanila pong mga miyembro. Pinagbabawal yung kanila pong mga kapwa pastor. Okay? At sila po ay pinagbabantaan na tatanggalin, aalisin pag once na nalaman na nanonood ng Rapture Bright TV. Okay? Dahil nga para daw sa kanila kulto raw po itong ating pong Facebook page, kulto raw dahil nga sinasabi ko daw na yung vax ang mark of the beast kasi sila nga mga bakunado at approve sa kanila at sila ay nagbibigay pa ng mandato sa kanilang mga miyembro na magpa-vax. At binibigyan po nila ng pagbabawal at alang mga miyembrong manood sa ating pong Facebook page. At kung sila po ay malalaman, okay, at kanila pong makikita na nagpapatuloy sa pakikinig, kanila daw pong aalisin, tatanggalin. Hindi na po nila gagawing mga miyembro, lalo na po yung mga pastor na kabilang sa kanila pong mga grupo. Tingnan niyo po yung ginagawa po ng kaaway. Okay? And at the same time, yung iba, sinasabihan na wag na raw pong magkaloob o magbigay ng financial support. Okay? So, makikita po natin, yung kaaway gumagawa po ng paraan para po pigilan, okay, hanggat maaari ay wag makapagpatuloy ito pong ministry na ito. Okay, kung tutuusin po mga kapatid, mas marami pong mga Facebook pages, mas marami pong mga YouTube channel ang maraming subscriber at followers ng higit kaysa sa atin pong mga followers, okay, at subscriber. And yet, sa kabila po ng katotohanan ng maliit lamang po tayo, pilit po tayong naisburahin ng kaaway, gawa nga ng tayo po'y nagsasabi ng katotohanan. Biruin mo, pinagbabawalan ng mga pastor na bakunado, yung kanilang mga miyembro, yung mga kaanib nilang mga pastor na makinig sa Rapture Bright TV, at pagwas na lalamang nagpapatuloy makinig, tatanggalin. Anong klase yun? Okay? Bakit po nila ginagawa yan? Dahil ayaw po nila na malaman ng katotohanan at ayaw po nila na makita ang kanilang mga sariling nasa kamalian sapagkat sila ang nag-introduce, okay, at nagsabi na magpabakuna sa mga miyembro at ayaw nilang malamang mali yung kanilang naging desisyon. Okay? Kaya po ganyan po ang ginagawa po sa atin. Pinipigilan yung mga miyembro po nila. Okay? Na wag makinig, wag magpapasa o mag-share sa mga group chat o even sa kanilang mga Facebook wall ng lahat daw ng mga videos ni Pastor Jones kasi nga daw kulto daw si Pastor Jones. Okay? So, pagpalain po yung mga pastor na yan. Nawa, loobin ng Panginoon na sila man ay okay, mabuksan ang kanilang mga mata. Okay? Hindi naman po tayo nakikipagtagisan ng galing, hindi po tayo nakikipagdebate sa kanila. Bagkus ako po'y nagkakaroon ng kahabagan sapagkat nasa mali po silang landas na kanila pong tinatahak at pag sila po'y nakapagpatuloy, magiging daan pa ng kanilang kapahamakan
maging ng kanila pong mga miyembro. Okay? So, pag-pray nyo po, isama nyo po sa panalangin na ito pong ating pong Facebook page, even yung gawain po natin, okay, ay makarating sa ating mga kababayan at maging daan ng pagbulat ng kanilang mga mata. Kasi ang dami-dami po ngayong mga churches, ang dami-daming mga pastor, ang mga nadaya at mga naloko ng dahil po sa vax. Okay? Lalong-lalo na po yung isa pong nag-react kasi nung matagal na pong panahon yun na meron tayong in-exposed, okay? In-exposed na video ng mga so-called pastor, lalo na yung isang bishop na nagsabi na mananagasa ng miyembro pag nakitang yung kotse bulok at luma. Galit na galit po sila. Okay, yung nagpasimula ng ng G13. Okay. Galit na galit. Galit na galit po sila kay Pastor Jones. Dapat daw ang dapat daw pinakakalat ngayon ay yung G13. Wag daw yung okay. Wag daw yung vaccine, dapat G13. Okay, so galit na galit po sila dahil na-expose yung kanila pong ginagawang panghihingi ng pera, na-expose yung ginagawa po nilang kamalian. So sila po ngayon yung nagpapakalat ng mga maling information. Okay? So ganun pa man ay tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ito nga po, ipapakita po namin, nandiyan po, ipapakita ni Sister Ninya, yung mga naging kaganapan, okay, nung nakalipas po nating convention. Ayan. Alam niyo po, sa katotohanan, nung dyan po tayo sa convention na yan, sinabotahe po tayo. Sinabotahe po kami. Alam niyo po kung bakit? Ang dami-dami pong tao, pinatayan po kami ng aircon. Okay? Pinatayan po kami ng aircon. At ang ginamit po sa amin, since meron naman pong kuryente yan, okay, ginamitan lang po kami ng generator. Dahil nagtitipid daw sila sa aircon. Okay? Pero sa kabila niya, nagpatuloy po tayo. Tingnan niyo po yung ginagawa ng kaaway, no? Pinatayan po kami ng aircon dyan, mga kapatid. Okay? So, yan po. Nakita po natin, marami pong mga dumalo. Okay? Marami pong mga kapatid ang tumungo po riyan para po makiisa sa ating pong end time convention. Ayan. Yan na po yung panahon na ako po hinahapo na sa sobra pong pagod. Kasi ano yan pero inyo, galing pa po kami ng galing pa po kami ng Lopez, Quezon, syempre. Okay, so ayan po. Ayan po yung mga kapatid po natin. Ayan. So yan po yung mga naging kaganapan nung nakalipas na May 1. Ipagpaumanhin po ninyo kung ngayon nga lang po namin na i-share sa inyo. Bagamat na-share na rin po namin yung ibang mga pictures niyan sa ating pong Facebook page. Pero ngayon lang po ulit kami nakapagbigay ng updates gawa nga ng 3 beses sa isang linggo po nagba-brown out dito sa aming pong lugar. Okay? Altar call to. So ayan po yung altar call. Okay, so sa biyaya at habag po ng Lord, marami naman po ang dumating, marami pong mga dumalo. So maraming salamat po sa inyo. Amen. Ngayon, okay, so yan po yung ating pong mga naging kaganapan nung May 1. Okay? Sir, maidagdag ko lang po, no? Yung video po natin, ito-try ko pa pong i-edit and then i-upload ko po para mapanood nyo po yung buong preaching nung convention po na yun. Antay-antay lang po kasi hindi po ganun talaga kadali. Salamat. Okay. So, ngayon po, pasensya na kayo kung medyo mahaba-haba yung ating pong naging introduction. Dahil nga, marami nga pong mga nakarating pong issue kay Pastor. Okay, marami pong mga balita ang nakarating po sa atin. Kaya naman, ginamit ko na rin po itong pong pagkakataon para po mabigyan din po kayo ng tawag rito ng updates at babala dahil po gumagawa nga po ang kaaway para po mapigilan ito pong ating pong programa at ang ginagamit, kinakasangkapan pa ng kaaway sa ngayon
yung mga leaders ng church na huwag makinig sa ating pong ginagawa pong pagtuturo at pag-aaral. Okay? But anyway, tuloy lang po tayo. At ito nga po, magbibigay po kami una po ng updates. Okay? Hallelujah. Amen. Ayan po. Nagkaroon po, mga kapatid, ng malawakang brownout sa lugar po ng Europe and at the same time sa lugar po ng Amerika. Nagkaroon po ng malawakan pong brownout. At hindi po nila malaman kung ano po ang mga naging kadahilanan. Sa katotohanan, itong information na gusto ko pong ipaabot sa inyo, hindi nga rin po ito madalas na ibabahagi even po sa mga social media. Kaya gagamitin ko po itong pagkakataong ito para po maipaabot sa inyo na ang pinakakadahilanan kung bakit po nagkakaroon po ng mga blackouts mula po yan sa Europa patungong Amerika and then sa Africa hanggang makarating po dito po sa ating pong lugar sa Asia. Ang reason, mga kapatid, is yung pagkakaroon ng tinatawag po nating solar storm. Humihina po yung ating pong magnetic field. Sa katotohanan, yung North Pole na dati po nasa Russia ay nasa Siberia na po ngayon, papalayo na po yung North Pole at makikita po natin na kung saan pahina po ng pahina yung magnetic field po ng mundo. At pag once na nagkaroon po ng tinatawag na solar storm, ito po yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng malawakang blackout. Actually, ang sabi po ng NASA, okay, sa tindi po at sa lakas, okay, ng solar storm, nabanggit ko po ito mismo ng convention. Sa lakas at tindi po ng solar storm na magaganap, okay, sa buong mundo, hindi lamang po magkakaroon po ng blackout, kundi yung mga patay raw po, yung mga patay, 3 months to 5 months, yung mga namatay, 3 months and 5 months, ay muli daw pong re-reanimate, muli daw pong mabubuhay. So dito, pinapakita na rin nila, parang predictive programming, na sooner or later, one of these days, magkakaroon na rin po ng tinatawag na zombie apocalypse. At ang isa pang magiging kadahilanan kung bakit magkakaroon ng zombie apocalypse is yung pagtama raw po ng solar storm. Okay? Gaya po ng nangyari noong 1770, okay, noong 1859 at saka noong 1921 sa Amerika, na yung lahat po ng mga grid ay bigla pong nawala, nagkamatayan po lahat, okay, at nagkaroon po ng malawakang sunog sa Amerika noong mga panahon po ngayon. Okay, so ina-anticipate, ine-expect na po nila kasi hindi ka nila maipaliwanag eh. Hindi po nila kayang maipaliwanag, kumbaga, ang ginagawa nila, Sister Ninya, nagbibigay na lamang sila ng scapegoat kasi ayaw nilang ipaabot sa mga tao ang dahilan na ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng malawakang blackouts is dahil nga po sa pagkakaroon po ng tinatawag nating solar storm. Okay? At ito po yung kanila pong ina-anticipate na sa mga susunod na araw, susunod na panahon, okay, sa lakas daw po ng solar storm na mangyayari at magaganap, yung mga namatay, yung mga 3 months at 5 months na mga taong namatay, within that span of time, muli daw pong ma-reanimate, muli daw pong mabubuhay. And of course, anong in-expect natin? Yan po, okay, ay zombie apocalypse na yan. Di po ba? Ito lang, Pastor, ito po yung pinaka-reason kung bakit kami naghahayag ng mga bagay na to is para makapaghanda po yung mga tao. Kasi ang nangyayari po sa atin, alam natin na may paparating na ganito. Pero ang ina-anticipate ng mga tao, magba-brownout lang, saglit, o ilang oras, isang araw, 2 araw, o even a week. Pero this time around, mayroong mangyayari na kung saan talagang blackout na magtatagal na hindi mo alam kung kailan babalik ang kuryente. That's the reason why sinasabi na namin ito ng maaga sa inyo para maging kayo man makapaghanda. Ano yung paghahandang gagawin mo para sa iyong pamilya? Ito pa, Sister Ninya, no? Okay, para po magkaroon po kayo ng mas malinaw na update. Dahil nga,
Kung ewan ko po kung alam niyo po yung naging alternatibong plano po ng Amerika, matagal na po ito pero muli nilang binuhay ngayon yung Conflan 888. Ano po yung Conflan 888? Ito po ay isang uri po ng tinatawag natin na parang contemporary plan. Okay, Sister Nina? O yung ano bang tawag doon, mayroong pinaka-eksaktong word na gusto kong i-share. Kaso nga lang, nasa dulo ng aking dila, pero hindi ko, parang plan A or tsaka at the same time, plan B. Ano ba yung tawag doon, Sister Nina? Ito po kasi is strategic command plan. Ayan, okay. Department of Defense Strategic Command Plan describing a response to a zombie apocalypse. Ayan. So, yung Department of National Defense ng Amerika ay muli pong binuhay yung tinatawag na Conflan 888. Ano po itong Conflan 888? Ito po ay pakikipagdigma, pakikipaglaban sa mga reanimated corpses, sa mga patay na muling nabuhay. Of course, pinaganda lang po yung pangalan, reanimated corpses. Pero ang isa lang ang ibig sabihin yan, zombie yan. Okay? Yan po ay pakikipaglaban, okay, sa mga zombies. Ayan. So, nag-share po, tama po yung sinasabi ni Brother Joel Villesa, zombie preparedness. Bakit? Dahil nga nagpalabas po ang NASA na nagsasabi, even po yung CIA nagsasabi, na pag nagkaroon daw po ng malawakang solar storm, yung mga patay na namatay 3 months and 5 months nung mga panahon na yon ay muli daw pong mabubuhay. Kaya muli nilang binuhay ito pong Conflan 888. Kaya maging handa po kayo mga kapatid kasi gagawin nila yan sa mga panahong wala pong kuryente. Talagang mahihirapan po tayo. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na po namin kayo na maghanda. Hindi ko po alam kung paano paraan, basta maghanda po kayo dahil mahirap po mga kapatid, mahirap sa mga panahon na yan na wala ka ng kuryente. Of course, kung aasa ka sa kuryente, pag walang kuryente, wala ring tubig. Gaya po rito sa aming pong lugar, pag walang kuryente, walang tubig. Okay? So dapat makapaghanda tayo, okay? Dahil pag dumating po yung mga panahon na yan na blackout, tapos may zombie apocalypse pa, hindi ko po alam kung ano pong gagawin at mangyayari sa ating lahat. Kaya pinapaabot na po ni Pastor Jones. Yan din po yung sinabi ko nung nakalipas na convention nung May 1. Okay? Para po magkaroon po kayo ng idea at magkaroon po kayo ng kaunawaan kung paano kayo maghahanda. Dahil ngayon pa lang ay nagbibigay na po ng tinatawag na mind conditioning, okay? Yung kaaway, kung ano-ano pong mga pinopost po niya concerning sa mga blackouts nung nakalipas, di ba? Nagkaroon ng blackouts din po nung April something, 27 hanggang 30, nagkaroon din po ng blackout. And then naulit na naman po ngayon. Okay? Last 2 days, nagkaroon po ng blackout, hindi lang sa Europe, even sa Amerika, at hindi daw po nila kayang maipaliwanag ano ang dahilan. Okay, so mind conditioning na po ito dahil later on, yan na po yung magiging kaganapan na pag nagkaroon ng malawakang blackout at sasabihin nila, yan ay solar storm, and then magkakaroon po ng tinatawag na zombie apocalypse na kung saan alam naman natin ang pagmumulan niyan hindi solar storm kundi yung facts, okay, na nag-mutate na po sa katawan ng mga tao. Okay? So yan po yung ating pong pinapaabot. Idagdag pa, ito pa po yung aming pong gustong ibigay na updates kapagkat ngayon po mga kapatid, naglilitawan na po muli yung mga unidentified flying orbs, UFO. Gaya po nito, yung tinatawag na Buga Spear, meron po kaming video na yan po ay nabidyohan na lumulutang, lumilipad sa lugar po ng Colombia at bumagsak. At nung yan nga po ay bumagsak, kinuha po yung taong kumukuha ng video at in-examine at according daw po dun sa examination ng mga scientists, hindi nga nila alam kung paano yan lumulutang, paano siya nagiging glowing orb, hindi nila alam. Pero ang according to them, yan daw po ay
hindi daw po nag-originate sa ating pong mundo. Meron po kaming video, ipapakita po namin sa inyo. Okay, Sister Ninya, pwede ba natin ipakita? Open pastor Wait lang po, at medyo nagkakaroon po tayo ng konting problema. Pero ginagawan po ng paraan ni Sister Ninya para ma-share po sa inyo. Okay, dahil madalas hindi po ito pinapakita sa mga social media, hindi rin po ito pinag-uusapan at itinuturo ng iba pong mga so-called Christian vloggers. Okay, ito po. Colombia just found the first piece of alien technology in history, and there's videos to prove it. You gotta see this story. This thing is being called the Buga Sphere. It was found in Colombia last month, and scientists have no idea how it was made. A glowing metallic sphere was caught on camera flying through the sky, descending silently, and then something insane happened. It didn't vanish. It didn't explode. It landed, and someone actually put their hands on it and picked it up. This isn't science fiction. This is real, and it might be the most convincing physical evidence of extraterrestrial technology we've ever had, if you can believe it. Videos started circulating of a floating metal orb glowing with shifting lights, hovering low over the ground, no sound, no wings, no visible propulsion, and then it descended. I was going to call it AI generated, but the way the orb moves and the length of the videos, technology just isn't there yet, so it has to be something else. One guy got so close he actually touched it. He says it was freezing cold, dense, and unlike anything he'd ever seen. At first it weighed about 4.5 pounds, but when taken to a lab it registered 22 pounds. That alone raised eyebrows. It literally didn't change in size, but yet become 5 times heavier out of nowhere. But what scientists found next, that changed everything. The Buga Sphere was analyzed by a private tech company specializing in electromagnetic detection equipment. What they discovered was impossible. The sphere had no visible seams, no welds, no way of opening it, nothing. But it featured a strange black belt, markings resembling unknown symbols, looking like a strange language that doesn't exist. In the middle, it had what might be a quantum chip embedded into its structure, and its surface, when exposed to fire, it doesn't heat up. They put a blowtorch on it and nothing. It didn't burn or get hot. When splashed with water, it evaporates the liquid instantly, but it stays completely cool. It just doesn't seem to make sense. How can you pour water on it and then it evaporates, but then you could just touch it and it's not hot? X-rays revealed internal mechanisms, real components, not random junk. This thing wasn't hollow. It was engineered, designed, built for some kind of purpose. And here's the thing, just before it was handed over to Mexican journalist Jaime Maussan for further study, the team in Colombia received bizarre messages, some polite, some threatening, and one reportedly from Russia offering a deal for the sphere. Then again, I heard Putin isn't easy to make deals with. That's when the decision was made to get it out of Colombia. With official clearance from local authorities, Maussan brought the sphere to Mexico, where it's now under secure analysis. Could it be alien tech, or just a surveillance probe, a UFO from another dimension? Or maybe I've just been watching too much Joe Rogan. I don't know. You let me know in the comments what you think. Is it real or not? So yun daw po, yung Buga Sphere na kung saan nag-hover over dun sa lugar ng Colombia. At ito ay hindi naman bumagsak, Pastor. At talagang sadya siyang lumapag. Sadya siyang lumapag, sadya siyang lumanding, at marami pong mga tao ang nakakita. Actually, marami pong mga videos na kung saan iba't iba pong mga tao ang kumuha sa iba't ibang anggulo na kung saan ito nga pong flying sphere na ito ay lumitaw sa lugar po ng Colombia. At yung matanda na kanina pong pinakita natin kanina, yung nakakulay yellow ata. Okay, siya po yung nakakita kung paano po lumapag, at siya rin po yung kumuha, at ito po ay binigay sa Colombian government, at ito nga po ay kanila pong pinag-eksperimentuhan. Makikita po ninyo doon na binubuhusan po ng tubig, nag-evaporate, kumukulo, pero pag hinahawakan, hindi naman po mainit. Okay? At wala rin po siyang wala po siyang mga tornilyo na kumbaga parang magtutugtungan. Wala po siyang pinag-weldingan. Nung kanya po nilang in-x-ray, meron pong kakaibang mga metal ang nasa loob, and according to them, hindi daw nga po ito mula sa ating pong mundo. So makikita po natin, unti-unti po ngayon na naglilitawan ito pong mga orbs na ito pong mga unidentified flying object na ito
sa isa pong kadahilanan lamang, at yan po ay para i-deceive, okay, ang mga tao, sapagkat sooner or later magpapakita po itong mga demonic entities na ito, magpapakilala itong mga so-called alien, magpapakilala silang mga creator ng mga tao, at sila po ay magse-set up ng isang leader, at yun nga po, yung Antichrist. Okay? So, makikita po natin mga kapatid na naririto na po tayo sa panahon na kung saan magsisimula na po yung Great Tribulation. At yan po ay patindi ng patindi. Sabi nga po ng Bible, para po yung babaeng manganganak, di ba? Patindi ng patindi, paggrabe ng paggrabe, palala ng palala, madalas ng madalas. Kagaya po ngayon, di ba? So actually, since ginawa pong president yung ng World Health Organization yung Pilipinas, okay, na parang tayo po ang naging representative, okay? So ano pong nangyari po sa ating pong bansa ngayon? 'Di ba? Nagsisimula na pong mag-activate yung mga vax sa katawan ng marami. Pero yun, wala po tayong mabalitaan ngayon. Sa Facebook, sa YouTube, puro po gulo. 'Di ba? Suntukan dito, barilan dito, banggaan. Pero hindi po malaman ng dahilan bakit maya't maya may nagkakabanggaan. Aksidente. May mga aksidente. Okay, hindi po atin maipaliwanag bakit po may mga nagpapakamatay. Yung meron pa nga pong video mula ata sa Cavite yon, tumalon po doon sa poste ng kuryente. Okay. Nagpakamatay, tumalon. At siya po ay nahulog. Ngayon po, 'di ba, may mga road rage, konti lamang pong konting bagay lang, nag-aaway-away, nagagalit, nagsusuntukan, okay, nagpapatayan yung mga tao. Ano po yung nangyayari sa ating panahon ngayon? Okay, iba't iba pong mga aksidente yung nangyayari kasi nandito na po tayo. Okay, sa panahon na kung saan nasa Great Tribulation na po tayo at tinitesting ng kaaway, okay, yung mga tao pong tumanggap ng mark of the beast, yung mga tao tumanggap ng vaccine, testing kung talaga bang nagre-response, okay, yung tinatawag nilang wireless nanosensor network dun sa mga tao. At mostly sa kanila ay meron daw pong mga napapakinggang mga boses at tinig. Okay? Meron silang narinig at ang iba naghahalusinate. Meron silang mga nakikita, okay, na hindi naman kayang makita ng iba. So unti-unti na pong na-activate yung vax. At dahil sa nakikita ng kaaway na ito nga po ay medyo nagkakaroon na po ng activation, sooner or later masozombie pa yung marami. Kaya ang magiging paliwanag nila, solar storm. Okay, tapos sabay litawan nga itong mga orbs na ito. Okay, sa katotohanan, meron po kaming gusto pong ipakita rin na isa pang video dahil even po yung mga reptilian, even po yung mga nag-aanyong tao, mga kapatid, itong mga demonyo na nag-aanyong tao, ay apektado rin po sa frequency. Apektado sa frequency na kanila pong ginawa. Ito po, meron pong isa kaming video na kung saan, ito po ay isang politiko na bigla na lamang pong all of a sudden nagbago po yung kanyang boses at para pong naging low frequency voice yung boses po nitong politikong ito at hindi po ito yung glitch nung mismong mikropono. No. Okay? Ano lang, yung para bang yung parang nabulunan o naging husky lang for the meantime yung boses. No. Nagbago po ng tuluyan yung boses po nitong taong ito sapagkat sooner or later ito pong mga demonic entities na nagkatawang tao, di ba, yung sinasabi nga po ng marami na yung demon face syndrome, hindi po ito demon face syndrome. Yan po mismo yung mga demonyo na nag-anyong tao and later on sila man po ay maaapektuhan ng frequency kanilang ginawa sapagkat hindi nila kayang makontrol, okay, at hindi na rin po nila kayang maitago pa kung sino sila. Ito po. Nasa ibang lingwahe po to, pero maririnig niyo po yung sobrang kaibahan talaga. Not of a human Not voice. of this word yung boses. Okay, pakinggan po ninyo. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí.
já estão encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão. Okay, so napansin niyo po ba? Even yung kanyang ngiti, even yung kanyang pagtawa, hindi po normal. Okay? So meron pong nagaganap, okay, doon po sa, hindi ko alam kung meeting di Avance ba yan o ano bang agenda yung ginawa nung politikong yun. Pero bigla pong all of a sudden nagbago yung frequency ng kanya pong boses, mga kapatid. Pagpapakita na unti-unti na pong naaalis yung mga veil. Okay? Unti-unti na pong numinipis at ito pong mga ito, magugulat po kayo sooner or later, makikita po natin in broad daylight yung mga reptilian na yan na hindi na makapagtatago pa. Okay? Magugulat po tayo, marami po yung mga yan na nag-aanyo pong mga tao. For example na nga lang yung yung sa Robinson, yung ahas ng Robinson, totoo yun eh. Okay, totoo po yun. Mga reptilian yun na kumakain po ng tao. Actually, meron pong ganito pong pangyayari. Hindi ko po alam kung na-share ko na po ito ng mga nakalipas, pero gusto ko lang i-share muli. Dahil meron pong isang gwardiya, okay, meron pong isang gwardiya, lady guard, na nag-i-inspect ng mga cargo vessel. At isa po sa mga cargo vessel na kanyang na-inspect nung binuksan, nagulat po yung lady guard sapagkat tumamban po sa kanya yung napakaraming mga katawan ng bata. Patay. At yung iba po ay putol-putol. Okay? Ngayon, ang ginawa po nitong lady guard na ito, kanya pong inireport na meron pong cargo vessel na punong-puno ng mga katawan ng mga bata. And of course, alam natin na ang mga kakain yan walang iba kundi yung mga reptilian. Okay? At yung iba dyan, idinideliver sa KFC, sa Burger King, sa McDonald's para gawing hamburger. Okay? Pero mostly, ang kakain yan, mga reptilian. So, nireport niya. Ano pong nangyari? After po kinabukasan, after niyang ma-report yung incident na yon, na yung isang cargo vessel ay punong-puno ng mga katawan ng mga batang patay at yung iba nga po doon ay mga hati-hati na, putol-putol na. Ano pong nangyari? Yung lady guard na nag-report sa police, yung lady guard na nag-expose, actually na media yan, ay kinabukasan po namatay. Nakalagay po sa isang bag. At mula po doon sa bag, meron pong nakalagay na sulat, don't mess with us. Okay? At ang nakalagay pa nga doon, parang wag mong i-expose kung ano man yung nalalaman mo. Yun po yung nakalagay doon sa sulat. So, pagpapakita na pag once na meron pong mga tao na mag-e-expose ng kanila pong mga gawa, of course, papatayin din nila. Okay? So, yan po ay totoo pong mga nangyari, mga kapatid. At ito nga po itong mga reptilians na kumakain ng mga bata, kumakain ng mga tao, sooner or later, makikita po natin yung kanila pong mga totoong itsura, yung kanilang mga totoong muka, yung kanila pong mga totoong anyo, pag dumating po yung point na i-reveal na po sila ng Lord sapagkat, okay, sila man ay maa-apektuhan. Actually, yan nga ang dahilan kung bakit magugulat kayo yung iba pong mga bell, yung mga kampana, pinagtatatanggal po nila kasi nga yung kampana na yon ang nagdi-disrupt para po matanggal, okay, yung tinatawag nilang cover up ng kanilang mga skin. Camouflage. Okay, yung kanilang pong pagko-camouflage. Para kasi isang bagong technology ito, Pastor, na parang nanotechnology. Meron ako napanood na sci-fi movie noon na parang sinusuot lang nila then mababago yung kanilang feature, pero napakanipis ng technology na yon.
na gumagamit ng frequency rin. So, malamang ito yung mga technology ng mga fallen angels technology. So, yun po mga kapatid. So, sooner or later, makikita po natin itong mga ito. Lalo na po yung prophecy nga ni Pastor John Anusike na yung mga demonic entities ay maglalakad in broad daylight sa mga malls, okay? At sila nga po itong mga ito kasi nga tatanggalin na po ng Panginoon yung veil, okay? Yung talukbong, okay? Para po mahayag ito pong mga demonic entities na ito. Magugulat kayo, yung mga hinahangaan yung mga Hollywood actresses, yung mga Hollywood actors, yung mga Hollywood singers, or even maging sa Pilipinas, magugulat kayo, hindi pala mga tao, mga demonyo pala. Actually meron pong insidente na kung saan si Justin Bieber tsaka si ano ba yun? Si Aleli ba yun? Ano bang pangalan no? Yung isang singer na babae na bigla pong nag-transform bilang isang giant reptilian. At nung makita po ito, hindi po ito pinost o shinare sa media dahil binayaran po yung lahat ng mga taong nakakita maliban dun sa isa pong nag-expose na sinabi po ni nakalimutan ko yung pinakapangalan eh. Okay? At saka yung kay Justin Bieber na sila daw ay mga friendly reptilian. Madami yan, mga naglalabas ng video as evidences talaga, Pastor. Actually, meron pa nga ako yung news reporter na kung saan, ano siya, he's a black man, and then habang nagre-report, humaba yung dila niya. Kinain niya yung langaw. Sobrang haba ng dila niya. As in split seconds, sumaba yung ano niya. Pag in-slow mo lang makikita na sumobrang haba. Tapos nung nakain niya yung langaw, saka siya, meron po akong babasahin kasi ito po, nga pala, meron pong sinabi ang banal na spiro sa akin last February. At nung nagkaroon po ng unang convention sa Dasmariñas, binanggit ko po ito. Okay? So pwede po itong patotohanan ng mga taong dumalo nung end time convention natin sa Dasmariñas. Sapagkat meron pong sinabi si Sister Ruth na ganito, may pina-stop ko yung kotse pero dire-diretso binangga ko last May 2. Okay, so siguro ang sinasabi niya is meron siyang pina-stop na kotse o yung kotse ni Sister Ruth yung in-stop and then may bumangga sa kanya. Kasi meron pong ganito pong revelation na sinabi sa akin ng Holy Spirit na darating ang panahon at ito na nga po yung nangyayari. Kung saan, okay, ang gagawin po, lalo na po ng mga yung mga vaccinated, babanggain nila, okay, susuntukin nila, gagawan po nila ng masama, gagawan po nila ng kasamaan, yung mga unvaccinated, na magkakaroon po sila ng parang intentional na pagbangga, intentional na pagsuntok na wala pong magiging dahilan. Bakit? Sapagkat sila nga po ay bubulungan at kontrolado na po, okay, ng kaaway. So yan po, kaya yung sinabi sa akin ng Holy Spirit last February, ngayon po nakikita na po natin ngayon. Nagkakaroon na po ng tinatawag na kaguluhan. Ayun, thank you Sister Glyza. Ito pala si Adele pala yon. Si Adele, thank you, si Adele. Pastor, yung mga nangyayari na yan, nakikita ng mga tao eh. Di ba, gaya ng sabi mo nga na nakaraan, nakikita ng mga tao, bakit ano ba nangyayari sa mundong ito? They know that there is something wrong. Di ba, nararamdaman nila, madalas ang pagpatay, madalas ang disgrasya, pero they could not pinpoint ano naging problema. Ito nga, isa pa no na, tingnan nyo po, dati wala namang ganito. Ngayon, padalas. Bukod doon, pati po yung mga pastor at mga ngaral na vaccinated, kung bakit po pinagbabawalan yung mga miyembro na wag nang makinig sa atin. Kasi parang someone or something commanding them na or commanded them na gawin nyo, no? Huwag kayong makikinig. Kasi syempre, since sila po yung mga bakunado at sila po yung mga pinuno ng iglesia, di ba? Sila po ngayon kakasangkapan. So makikita mo, 'di ba? Nung mga panahon dati wala namang ganyan. Ngayon, meron na pong mga nagre-report nagsasabi sa amin na may pinipigilan sila na kanilang mga spiritual director na wag makikinig ng Rapture Bride. At yung mga spiritual director nila mga bakunado. Okay? Talagang, Pastor, ito na yung parang napapanahon. Kaya nga, meron kami pong pinakita ng convention why we concluded that
the tribulation is started this 2025. Oo. Bakit ayon sa mga pag-aaral at research natin, especially, ito papakita ko is not on the slide, Pastor. Ito ay kaganapan nung una pa lang na nag-post si Donald Trump ng AI image niya na siya yung Pope. No? Then after that, after niya mag-post yan, sabi niya nga, sana nga siya na nga lang daw namumuno sa ganyang sa bilang Pope ng Vatican. At meron pang ngayon na kung saan ang Pope na nahalal ngayon ay si Leo ano po ba ito? Tama ba? Leo the 16? Tama po ba? O 14? 14. Leo the 14. Has been elected. And he is the first North American to be elected to the role. And he will be known as Leo the 14. Actually, Sister Ninya, yung isang cartoon sa Netflix. Opo. Na kung saan, wala po kaming video dito pero share ko na lang. Isa pong cartoon sa Netflix na kung saan dinipig doon na yung susunod nga po na po ay magiging devilish. Makikita po ninyo, kasi meron po tinatawag na pang 112 popes, di ba, na prophecy. At si Pope Francis ay hindi po pala pang 112, kundi siya po yung ginawang parang sacrifice nung nag-open siya ng basilica, di ba? Yung St. Peter Basilica. Portals. Actually, yung St. Peter Basilica, yung word na basilica means yan po ay serpent throne, ang ibig sabihin ng word na basilica. So binuksan po niya, at doon nga po sa pictures, okay, na kung saan binuksan ni Pope Francis yung St. Peter Basilica, yung mga katabi po niya ng mga obispo at pare, bigla pong na-distort yung muka. Okay? Na-distort po yung muka. At ayon nga po sa info natin, na kung saan ito pong si Pope Francis, sa simula pa, ay talagang dinesign para maging sacrificial offering sa pagbubukas ng portal. Kaya makikita po niyo, di ba, may report noon na kung saan si Pope Francis nakakapanaginip ng mga demonyo, di ba? Pinalalayas niya nga, minumura niya nga actually yung mga demonyong yun dahil dahil nga po binuksan niya yung portal na nasa St. Peter Basilica sa may Vatican. Okay, 5 yun Ginawa po niya yon nung last year, December 24, 2024. Okay? So, gaya po ng binanggit ko po sa inyo, 3 po kasi yung pinakamalalaking portals Isa yung Vatican, isa po yung Washington DC, at of course, yung CERN. Okay? So, kinakailangan yung 3 ito ay tuluyang magbukas para po magkaroon ng pagkakataon yung mga demonyo na makapanatili sa ating mundo sa pamamagitan ng mga portals na yan. Okay? So, yun po. Actually, nabanggit ko rin po yan, nasabi ko rin yan, noong nakalipas na convention. Okay? Actually, Pastor, meron tayong video dito kung saan si Pope Francis, nung binuksan niya yung mga gate, even yung basilica, yung mga portals na kung tawagin niya, first time, ay takot na takot yung kanyang expression. If you want to okay, have that video. Okay, panoorin lang po natin. Kasi nakakapagtaka nga, nung time na binuksan niyo yun, parang siya po ay takot na takot. Okay, guys, I made this second video kind of slowed it down for you, but I want you guys to notice the Pope's reaction once he notices who or what just opened the door for him. Notice his facial expressions. Notice the silent prayer he does once he sees what he's looking at. Yeah, it's that serious. He looks kind of stressed out. But now, pay attention to the guys who opened it. I showed you the first one, but look at the second one. And you can look for yourself. You can see all yourself on YouTube. It's a 4-minute video. Go check it out. But look, no ears, no nothing. You can see nothing. Look at that. What is that, bro? That's not. Okay.
Okay, so makikita po natin na si Pope Francis noong mga panahon na yun, siya po'y takot at takot. At yung nagbukas nga po nung yung pinto ng Basilica ay wala pong tenga. Okay, actually yung mga kasama niya bigla pong naging distorted yung kanilang mga muka at hindi maipaliwanag bakit na-distort. Okay? And of course, the reason is because those popes, okay, those cardinals or priests na kasama po ni Pope Francis, I believe they are not human at all. So, yun po ang marahil siguro. Kadahilan ng bakit even sa camera, sa pictures, ay iba po yung kanilang mga itsura. Kala mo parang demon face syndrome yung dating. Okay? So, ngayon, okay. So, yan po mga kapatid, yan po yung ating pong pinakita at at the same time, tinuro ko rin po yan nung May 1 para po magkaroon po ng kaunawaan yung mga tao concerning po doon sa nangyaring kaganapan kung bakit po hindi si Pope Francis yung tinaguriang Petrus Romano sapagkat he was been intended na talaga siya po ay maging sacrificial offering sa pagbubukas po ng portal. Okay? And then, last, meron pa po kami isa pang update before we end this live segment. Okay? Ayan. Okay, alam ko po, yung iba po sa inyo, alam na po ito, na kung saan yung Singapore ay gumawa po ng batas. Sa katotohanan lamang po, even po yung Amerika, okay, ay nagpasa po ng batas yung Amerika, even po yung Singapore. Okay? Pareho pong batas ang kanila pong inihain at ipinasa sa Kongreso na kung saan magkakaroon po ng tinatawag na mandatory vaccination sa lahat. Actually, meron po tayong isa pang video na sa Kongreso, dito sa Pilipinas mismo. Okay? Actually, hinarang po ni Congressman Busita, Colonel Busita, yung panukala. Ito po yung nakakalungkot. Okay? Pasensya na po kayo sa mga kapatid natin. Kasi, meron pong inihahaing batas. Kagaya po nito, ito pong nangyari po sa Singapore at sa Amerika. Sa Singapore, babasahin ko muna, sabi diyan, Singapore passes law to mandate vaccines and jail the unvaccinated days after Bill Gates high-level visit. So ikukulong po yung mga unvaccinated. Yan din po yung ginawa pong batas sa Amerika. Okay? Na kung saan akala po ng marami si Trump ay parang hero sa kanila, pero di nila alam ang layon po ng pagkaupo ni Trump ay para po maisagawa muli yung tinatawag na mandatory vaccination. Ngayon sa Pilipinas, okay, inihain po, nagsagawa po ng batas. Actually, hindi pa naman naisa sa batas, pero naghain po ng parang resolution na magkakaroon ng mandatory vaccination sa lahat po ng paaralan sa Pilipinas without any consent ng mga magulang. At according doon sa kanila pong inililay down na resolusyon o ng batas, bill, mga kapatid, hindi po pwedeng umuwi yung mga bata na hindi po sila bakunado. Okay? Kaya nga po, pinigilan po yan ni Colonel Busita. Nandiyan ba yung video, Sister Nina? Yes po. Ito po. Ito po yung huling video. Okay? Kaya nga po, maging maingat po kayo, lalo na po sa ngayon pong darating po na pasukan kasi hindi po kasi nila i-announce na meron ng ganyang mga batas Magugulat na lang po tayo. Okay? Ito po, panoorin niyo po muna at maaring dito po tayo magtapos dito po sa video na ito. Pakinggan niyo. Okay, can we have Congressman Busita first, and then we will let Congressman Solon after. Congressman Busita. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, dito po sa draft bill nitong substitute bill, with due respect po do sa mga authors, ito pong
word na mandatory, for me, as member of this committee, hindi po ako pabor dito. Kasi po, from the word mandatory, parang wala nang rights yung parents doon sa kanilang mga anak. At kung babalikan po natin yung issue ng Dembaksya, hanggang ngayon po, sigurado, hindi nananahimik ang buhay ng pamilya ng mga sinasabing mga bata na nabiktima dito sa Dembaksya. Ay kung lalabas pa po ito na mandatory, pwedeng maulit-uli yung ganong insidente. And dito po sa Section 5, Mr. Chair, from line 131 to 34, sabi po dito, please allow me to read the paragraph. The DOH, in collaboration with the Department of Education and the Department of Interior and Local Government, shall undertake a school-based and community-based immunization program. Dito po, napakalinaw po, pag nagkaroon ng schedule ang schools, walang kalam-alam yung parents, pag uwi ng bata, naturokan na. Eh ang mga teachers and other personnel involved, legally, absulto do sa kanilang gagawin kung may sa batas ito. Kasi po, Mr. Chair, nakalagay po dito mandatory. Aside from that, kung may labas at may pasa ito, meron na tayong obligasyon na pondohan yung bilyones na ituturok sa mga bata. You know, nang nasa active service pa po ako and as advocate, anong sabi ng mga maliliit nating kababayan? Ang ating mga batas, butas-butas. Anong ginagawa ng mga congressman? Dapat po, may correct na ito. Dahil once na mailabas ito, every member of the committee, lahat ng congressman, lahat ng involved dito, walang excuse. Once na makapasa po ito. Anong gagawin natin kung may problema na? Magsisisihan tayo o magtitinginan lamang po tayo? Ang pinag-uusapan po kasi dito, Mr. Chair, buhay My point, Mr. Chair, is wag po nating alisan ang karapatan ang bawat parent para sa safety ng kanilang mga anak. And I don't think na may justification tayo or anybody para maka-skip doon sa word na mandatory. Mandatory, mandato, obligado. So, kawaawa po ang mga bata, kawaawa ang mga parents, and at the same time, once na maipasa po ito, whether we like it or not, kailangan pondohan ang kailangan ng DOH. And for me, as member of the committee, okay yan. Kung 100% sigurado tayo na mapoprotektahan ang mga bata. So yun lamang po ang pinapakiusap ko with respect to the authors of these bills, Mr. Chair, na maging maingat po tayo. Kasi po, we as elected public servants, tayong lahat ay temporary lamang dito. At kapag may problema na, napakasakit na instrumento tayo na doon sa huling hibla ng hininga natin, nagsisisi tayo. Buhay po ang pinag-uusapan dito And rights of the parents. Sino po ang sisisihin dito? Tayo. So, Mr. Chair, maging maingat po sana tayo dito sa batas na ito. Masyadong kawaawa ang mahihirap nating kababayan. Kasi po, nakakaalarma itong term na mandatory. Ang parents wala nang control dyan. Pagpasok sa eskwela, pagbalik, nanay, mami,
Daddy, tinurukan po kami. Wala na. Nalalagay sa peligro yung buhay ng mga bata, mawawala ng karapatan yung kanilang mga parents, at malaking pera po ang magiging involved dito na kailangan pondohan ng ating pamahalaan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. We will take note of your inputs. Okay, so nakita po ninyo at against po si Colonel Busita doon po sa pinapasa pong batas na dapat sana pinag-aralang mabuti yung isasagawang batas. Alam niyo po ba mga kapatid, kasi meron pong nagtanong dyan, yan po ba pastor, yan po ba yung bagong vaccine? Hindi po. Dinadaya lamang po tayo, okay, ng World Health Organization. Binabago yung mga pangalan ng mga immunization at vaccine, pero yan pa rin po yung COVID vaccine. Yan pa rin po yan. Okay, may nanotechnology, may graphene oxide na may kakayanang baguhin ng DNA ng tao. Binabago lang po nila yung pangalan dahil nga ang layo nila ay malagyan, lalong-lalo na yung mga wala pa. Why Yan would po. they mandate, Pastor? Yun nga ang tanong, bakit Immunization kinakailangang i-mandate at kinakailangan walang consent ng magulang? Tingnan niyo po, walang pagsang-ayon ng mga magulang. Hindi nila kinakailangan ng pagsang-ayon ng magulang. Hindi papayag. Alam niyo po ba kung sino yung gagawa ng mga pagturok na yan? Yung mga guro. At exempted yung mga guro na yan. Hindi po sila liable na kung may mangyari po doon sa mga bata, hindi sila liable sa batas. Okay? Ngayon, hindi sila paaalisin sa school hanggat hindi sila vaccinated. Wala pang pagsang-ayon ng mga magulang. Bakit gagawing mandatory? Di ba? Di po ba? Yun po ang problema. Ngayon, kaya kailangan po magkaisa tayo mga kapatid. Okay, magkaisa tayo. Kasi yung ibang mga content creator, yung mga vlogger, Christian vlogger, yung iba may mga higaw pa. Yung iba may mga kulay pa yung buhok. Hindi ko nga alam kung Kristiyano ba ito, pastor ba ito, ano ba ito. Diba? Maraming nakikinig, milyon yung subscriber, milyon yung viewers, pero meron pang gantong pangangaral? Meron bang ganyang mga pagbibigay ng babala? Hindi eh. Ano pong ginagawa ng ibang mga content creator ngayon, ng mga so-called Christian vlogger? Sumasabay lang sa uso. Okay? Hindi po kagaya po ng Rapture Bright TV, hindi ko po pinagmamalaki sa Diyos po ang kapurihan. Bago pang mangyari, binabanggit na po namin sa inyo. Hindi yung merong bagong trend ngayon tsaka gagawa ng review. Yun bang ginagawa ng marami. Kaya kung kayo po nakikinig dyan, dapat i-unfollow nyo po yung mga yan. Dahil nga, hindi po magdudulot at hindi po magliligtas ng kaluluwa po ninyo. Okay? Di po ba? Pero inyo ito nga po isang napakalaking tanong. Maliit lang po yung programa natin, pero bakit pilit ng kaaway, pilit binubura ni Facebook yung ating mga video? Okay, binigyan po tayo ng notice na yung mga live segment natin 1 buwan lang, then buburahin na nila. Bakit? Kasi ayaw nilang malaman yung katotohanan. Kaya habang pwede nyo pa pong i-record, i-download yung mga videos namin, gawin nyo na po kasi tinatanggal na po ni Facebook yung mga videos namin. Lalong-lalo na po yung merong content na kung saan patungkol po sa vax na siyang mark of the beast. Tanong po ang ating kapatid dito. May ganun na po ba, Pastor? Sinasabatas pa lang po. Sinasabatas pa lang po. Kaya maging mapagmatsa. Okay. Kaya nga dahil nga pag naisabatas yan, hindi naman nila i-announce sa TV. No, ito, naisabatas na namin to. Hindi po. Hindi nila i-announce yan. Kaya nga dapat maging mapagmatsyag tayo. Hindi nila sasabihin yan. Okay? Magugulat na lang tayo. Kaya i-brief nyo yung mga anak ninyo na bigyan nyo ng mga cellphone na pag dumating yung ganon, tawagan kayo, puntahan nyo sa school para kayo mismo ang pipigil, huwag nyo nang papasukin o ano man yung gagawin nyo. Dahil nga, pag yan po yung naipasa yung batas na yan, kahit wala po yung pagsang-ayon po ninyo, yung pagpayag ninyo, tuturukan at hindi sila papayag na uuwi yung mga anak ninyo hindi bakunado.
Lusot sila sa batas. Okay. At kahit i-demanda mo sila, wala na tayong magagawa. Yung mga bata, buhay nila na anak, kaya mapapahamak pa. Kaya po, mga kapatid, may pag-pray ninyo na ito pong programa natin, ito nga, dapat ma-share pa po natin. Okay? Pilit pong binuburan ng kaaway ito pong programa nating maliit. Dahil sa pamamagitan nito, namumulat ang mata ng maraming tao. Okay? So, yun lamang po mga kapatid, bago po tayo tuluyan, mamaalad, nais ko muna kayong pasalamatan. Kayo pong lahat na walang sawang nananalangin, walang sawang sumusubaybay, walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Tumatanaw po ako ng malaking utang na loob mula po sa puso ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Salamat sa Diyos sapagkat naririyan po kayo, mga kapatid. Okay? At sa ating pong pansamantalang pagtatapos, tayo po muna ay magtatapos sa isa pong maiksing panalangin. Hindi ko po maipapangako sa inyo, mga kapatid, kasi ganito po hindi ko po maipapangako kung sa mga susunod na panahon makakapag-live pa po kami kasi mawawalan na rin po kami ng internet. Okay? Mawawalan na po kami ng internet, mga kapatid. Pero itatry po namin. Okay? Itatry po namin. Magawa na po ng paraan kasi talagang mawawalan na po kami ng internet. Hindi ko po alam kung ito na ba yung pinakahuli namin, pero hanggat kaya pa, okay, gagawa po kami ng paraan para makapag-share. So, pansamantala, tayo po muna ay mananalangin at pangungunahan tayo ni Sister Nina sa isa pong maiksing panalangin. Yes, so God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, kung bakit kami ay nananatiling naririto pa, dahil iyon ay bunga ng iyong kahabagan namin, Diyos. At yaman din lamang, Panginoon, sasamantalahin namin ng iyong kahabagan at kami po ay nagpapakumbabang humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Sa oras pong ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang mga napag-aralan namin na ito. Lord, nakikita mo kung ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Lord God, but still alam namin na ang lahat ng ito'y nahuhulog sa plano. Ingatan mo pong patuloy ang aming mga kapatid, ang aming mga buhay, ang aming pamilya, ang aming mga anak, laban, Panginoon, sa gawa ng masama, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, dito sa mga pinaplano ng kaaway upang, Lord God, tugisin ang mga kabataan, ang aming mga anak. Yes. Lord, ingatan mo po ang aming mga kabataan, pagkat sila, Panginoon, Lord God, ay sa iyo, Panginoon. Protektahan mo po sila, balutan ng iyong banal na dugo, ang pag-iingat mo na wag ni isa man, Lord God, sa kanila, sa amin, Panginoon, ay mamarkahan ng marka ng halimaw. Amen. Lord, maraming po salamat. Kami po ay itago mo lamang sa iyong malabay na pakpak, anumang kaguluhan, Lord God, o kasamaan ng mundong ito, huwag mong hayaang makapanaig sila. Bagkos, Panginoon, ay yung proteksyon ang siyang bumalot sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, tinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Maging sa pagtatapos ng programang ito, iniiwan ko po, Panginoon, ang pagpapala, kagalingan, Panginoon, maging Lord God, ang iyong presensya sa buhay na bawat Yes. At sa gabi po ito, kami po ay magpapahinga. Bigyan mo kami ng panibagong kalakasan para sa araw ng bukas na kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa iyo pong pinakamataas sa papuri, luwalhati't pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon at loobin ng Panginoon sa mga susunod na pagkakataon. Nawa ay magkaroon pa po tayo ng live segment. God bless po. God bless po mga Bye-bye. kapatid. Good night. Night.